usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Padayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang. Makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan padayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmata na, kinatulgon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Ikatulo nga pulong. Babae, ani ang imong anak? Anak, ani ang imong inahan? Juan 19:26 ngadto sa 27. Tungod sa sobra na pagmahal ni Jesus kanato, iyang gibilin ang tibok katawan ngadto sa iyang inahan. Tungod niini, masaligon kita nga muduol kang Maria, ang inahan ni Jesus ug atong inahan. Aron pangayoon nato ang iyang mga pagkaampo, aron kita mahiduol kang Jesus nga iyang anak. Tungod sa gugma ni Maria kanato, dili usab siya hunong sa pagkaampo alang kanato nga iyang mga anak. Kasabutan. Unsa mo na kuya? Si Papa pila na kaadlaw wa makatrabaho tungod sa iyang sakit. Kinahanglan mutabang pagpangita og kwarta. Sama na pagpatabang nga gamay ka man ta. Di man mahimo mutubaw ta. Makaya mo lagi ta pangita og kwarta. Unsa man ako buhaton kuya? Ay mapatimos na ko. Unya masayaw ko aron daghan mo hatag na ko og kwarta. Kapres ba aning? Di nga may mingusta inday. Kutang si Manny mo, ang kita tag kwarta sa laing pagi. Gusto nga ibangon ko kuya. Kung sa itong baton, mamasura ta. Bataw no? Mga kwarta mong ta kung mamasura ta? Kuya ko natin si Inday. Gamay pa mo na. Ay, kuya, lang ko. Ayaw lang ko ibilin kita tulong mamasura. Kuya, bilin ka Inday. Tara ko na, malako na ta.
Sama nga. Sakit na yung ama. Kaya kayo, di ko masagot nga. Masura mo. Lagyan mo yung sagot. Pa, ayaw lang pag-uol. Human lagi na yatong pagantos. Promise. Kung makahuman ako, di na tayo maglisod. Tuloy kayo. Ay, paita. Pa, pwede ko makaon. Itong ko. Hindi tayo makaon karon. Sama duman ron. O, gugma. Ay, Domingo man. Huwag may klase si Kuya. Lalagi ay anak. Domingo ra o Sabado ra ta. Pwede mo kaon. O pamahaw. Uy, mga anak. Paminaw mo ha. Inani magudli. Nagdaginot mo ta sa sudan. Gikan sa Lunes o hangtod sa Bernes. Kasi man sa inyong kuya. Si kuya lang ito pagkanos pamahaw. Unya, kamo. Sa panyudton mo makaon. Ha? Dayo ikagabi si kuya sa ito pagkanon. Eh, eskwela ba ya? Kapoy ba ya, no? Oh. Diba? So, ano na siya? Pero karon kita lang sa nagkuhargaon. Oh, sige. Oh. Magluwag ang mga unon. Unya, ikaw mulungag. Sige, ako lang magpas. Oh, sige, bangulag ha? Na, Para okay na ka? mga na yung ta. Oh, sige, tawag mo ito. Ano ba, ha? Sige, bangulag. Sige, bangulag kayo, Kuan. Ikaw, sige. Oh, easy. Oh, ano, lipay na ka. Kaya magkakaon na gano'n. Oh, busy pa. Oh. Julio! Kaisip ba nga? Malit? Ano na? Tama nga dong. Orang yapon ka taong kuan mo ba? Sam taong ka, oy. Ya, ang diok ni mo, oy. Ano dong? Iwatag na sa akong anak mo, oy. Uy, Tim, yan. Kam ka. Tubig niya, usa. Okay. Hindi. Pero sa bato ra kay tindi. Uy, abi ni mo sir? Kani adto kani mga bata may napakabutang tarong luoy na kayo. Kaya ang amahan na stroke. Kunya ang inahan anak ni kuyog og afam. Rod, baliw ko kuan Rod. Biscuit tulo ka buok. Ang sukli. Alam mo sukli, sakto na to ha. Oh, okay ra. Ha? Okay ra sir. Oo. Ano mo? Sakto mo. Ayaw lang Lloyd. Ano lang ko ano sa kita kami kita sa musura. Sige na, dawata na. Nagsasaguan pa. Di naman baligya din yung tanang basura niya nga sa junk shop. Dawata ni. Kaya kung masakit mo, makuha na mo. Masakit mo. Kaysa may matimat yung papa. Masakit ko sa bato. Diba? Sige na. Salamat ya.
na lang, bahina ni ninyo. Bakit? Pagsabi mo, di ba? Kauna, sige na. Basta sa Badong Domingo man na, kay sila may doang good. Ang siguraon, kung ka kumahap sa Badong Domingo. Mau ba? Kaya gusto mo kakagod. Sige na, kaon. Bahina lang ninyo. Sige na, kaon na. Eh, may graduate si Kuya, di na may mamasuran ang pwede. Oh my God, na si Kuya. Murag, ikumot ang akong dughan ng istorya ni mga bataa. Kaluoy nila. Tingali, wa na kyo'y kahigayunan nga mabati pa nila ang gakos sa ilang inahan. Magdako sila, nauhaw sa pagpangga sa usa ka inahan. Okay. Wala ha. 100. Di mo madawat. Bagong tamaron. Sige, dawata. Dawata na yun. Di rin. Salamat, Mal. Palit na din sa kambasang papa. Sige, wala problema. Pagbinutan mo ha. Bye. Bye. Bye na. Pagkalakaw din ko bata. Ginulog ko. Maluoy ka sa kong mga anak. Huwag ko may bakong sinangata ko. Lapit ako mawa na ko. Si Beatrice. Punta nga. Makakunawala siya sa mga bata na ikiniya. Uli lang ta siya tumikilakilan pa ang iyang mga anak siya pagpangga ang pagmahal. Daniel? Beatrice? Daniel, pasaylo ako nga. Gibiyaan ta mo sa akong mga anak. Dako mga akong tinuha nga. Kabuto na ako kung napangandois kinabuhi. Nagkampot naman mo. Ha? Pero di balik pa man ka. Tungod kay akong na-realize na huwag hinungdan ka ni mga alakas, mga katigayunan, properties kung wala ako mga anak. Daniel, pasaylo ako. Ano lang ta na. Umutuo na mong baka. Pagkadato ni mo? Ha? Sa kununa baka na mo? Sa kununa baka na mo? Huwag ka magkununa. Asayong ka, Daniel. Luoy kay me. Ako nasakit.
ko maamila. Kay iba ko kay bawon sa ulan ko sila pagpasabot. Daniel, ayaw ka na ako. Naguna-una ninyo matagabiin. Naguna-una ako ninyo. Naguna-una ka? Mga bitang ni Bani. Ako naguna-una pa ka. Ha? Kanong ka bang kanang pagkita? Daniel, pasalo ako. Daniel, pasalo ako. Ibang mga anak. O anak. Nay, hindi ako magagas ako. Dito naman. Dili ako po, mama. Ako yung mama, ginagaw kay ko ninyo. Sige ko po lang siya nga makita. Kuya? Ginagaw kay ko ni mo, kuya. May mo bang? Magakos ko ni mo. Dong. Mga anak. Si mama ninyo nagbasol na. Ha? Ang anak kong basuloon na lang. May mo ba, kuya? Magakos ko ni mo. Okay ko ninyo, dong. Kung ka na luoy na mo, imo manibiyaan. Luoy ka sa papa, sinalay sa nalaki naman mo. Pasaylo ako, mga anak. Naana si mama. Mamaway ko ninyo. Pasaylo ako ninyo. Kaya nagbasol na si mama ninyo. Sige na. Dini ato mapalandungan ang inahanong pagmahal ni Maria kanato. Tungod kay atuwa na siya karon sa langit, dili kita magpanuko sa pagsangpit kaniya aron mangayo nga iya kitang iampo. Ingon unta niya na ang matang sa gugma maihatag sa mga inahan ngadto sa ilang mga anak. Hinanglan nga tudluan ninyo ang inyong mga anak sa insakto nga pagpakabuhi aron dili sila may salaag din sa danglog nga kalibutan. Tungod kay ang mga inahan mo ang kahayag sa panimalay, kinanglan nga ang maong kahayag kanunay gyud nga mudan-ag. Sama kang Maria, kamo mga inahan pag kinabuhi na putli o balaan. Kay dili gamay ang responsibilidad nga gisango ninyo sa Ginoo. Si Jesus militok sa pag-ingon, inahan, aniya ang imong anak. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Mayong udto karatong tarang. Yan sa kita nining atong Lenten season, no? So, katong atong dula so gilanon gipakita dato karon mayroon katoy atong pagkaisgutan, no? Mga igsoon ko din na sa kaginan, doon naman may mga pangutana ato ta dito mo pick up kuha sa mga pangutana aron maklaro na to ang pagtulunan niya itong salidahan, no? Itong dula sa gilan, no? So, pergalan. May hapon, Sister Cheryl. Ingon man sa tanatong suki din sa hanginan, may hapon ka natong tanan, pumunta, magbabilin kita karon na hangtod sa ikahuman nato sa kaoras itong atong panag-uban karon, ug atong pagasawaan ng ato ang mga pagtulunan karon nga makuha gikan sa tong topic karon ang ikatulong pulong sa atong Ginoo ibabaw sa cross. So meaning kwares bang atong gisaulog karon. Sir Sharon. Hi, may hapon sa atong mga suki dinhi sa atong tulunganon paghigmata. Hinaot nga niining season of Lent mas mapaladman pa nato ang atong paghinuklog, pagpamalandong, labi na niining maingon na to social unrest nga nanghitabo sa atong palibot, dili lang sa atong nasod kung dili sa mga Pilipino nga tuas laing nasod, klaro gyud kay nato ang social unrest. And so it needs even more intense prayer as we are encouraged to do. Karong mga panahona mas kay tulo man ni kaangkla, no, ang atong pagpamalandong sa Kwaresma. Mao man tulo ka pillars of Lent kining intense prayer. So mo pray man ta pero karon mas dublihon pa nato ang atong pag-ampo, ang kining fasting, no, and then nindot unta mag-fasting taning pagpalagot sa uban by spreading fake news. Unya ang ikatulo kining gitawag nato og acts of charity, acts of love, which covers a multitude of sins. So kining tulo unya karon ning nagpalibot nato nga maingon nato kagubot nga naghatag og kahasol sa atong hanahuna ug kasing-kasing. Mas i-intensify yun nato ang atong pag-ampo, dili lamang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, kundi lakip na sad ang community where we belong and for the country and the world as a whole. Yes, for the world as a whole. Kay kining ato ang kahimtang karon sa Pilipinas, wala kini mag-inyusara. Gikan na mas grabe pa rito ang hitabo sa Israel, sa mas grabe Serbia, pa nahitabo rito sa Ukraine. Unya ang atong Santo Papa karon in town nag-antos sa dinimayong kahimtang sa iyang panglawas o ang Amerika wala usab na exempt exempt anay between Canada and America karon na nasa tensyon. So makaingon ta tibuok kalibutan karon
gikuso-kuso pag-ayo. And I think everybody muramantag nagkauyon gyud nga kini mga senyales gyud towards the end times. And the end times does not necessarily mean the end of the world, pero pwede sad nga it could mean the end of anything. Dito sa Amerika na ako'y higala nga nagtanaw sa yung usa ka tray nga itlog nga 12 ka buok nga kaniadto would cost only $3 pero karon $15 na. Wow. Oh. Times 5. Times 5. So can you imagine tagpila ang itlog dito sa Amerika. So if we are complaining about bugas nga expensive kay diri, itlog gani dito, no? And gas and many other things. So we are warned, no, sa warning sa mahal nga birhen na famine and diseases and ailments are coming. So we need to really prepare ourselves physically and spiritually. And this season of Lent is a very appropriate time to do so. And be very careful also with fake news. That's true. This can also be a source of kining ingon ta ba nga unnecessary fears and whatever. Kay kaganina wa jud ko makapugong, ako jud gitubag. Kay doon naman ang spread karon gikan kuno sa government agency na doon na yung maabot nga 8.2 earthquake sa Pilipinas. March 22 pag yun, very specific. Pero which place in the Philippines? Walay gisulti. Unsang orasa? Walay gisulti. Kay nga naman. Because you cannot predict an earthquake. Exactly. Wala pa instrumento nga naimbento na mo predict kung asa ng earthquake. Kano saan ng earthquake. So, inasan ako dito nga, besides, kung doon na may earthquake, kung sa may mong mahimo, kung sa may makapugong sa earthquake. Wala makapugong. Ang ato lang ani, doon na may earthquake kung wala, makibawta, mapilo sa tong tuhod, muluhod, o mga ipasaylo sa itong Ginoo, mga itagkaluoy sa atong Ginoo. Yeah, and more than ever, maubitaw ni sa panahon sa Kwaresma, kita gi-encourage gyud nga kanibang mga luha sa pagmahay, sa pagbasol ba sa atong mga sala. This is a time to unite ourselves once again with the source of our breath, na no, kay kanang kasagaran gyud without sounding bitaw self-righteous bread, dako man gyud kay tang makasasala. Not one is exempt, no? Not one is exempt. And that even brings me to the second reading of yesterday's Mass. Nga diningon si San Pablo nga, join with others in being imitators of me. Hala, sunda ako, matod pa ni San Pablo. Ingon siya nga, brothers, and observe those who thus conduct themselves according to the model you have in us. For many, daghan kayo, as I have often told you, and now tell you even in tears. Ningon si San Pablo, pag padayon nagsulti nga, daghan kaayo na, how do you say this? Conduct themselves as enemies of the cross of Christ. Ang limihukan na nagbatok sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Yeah, karon ra ba umaabot na ang atong eleksyon? Unya, in fairness, no, exempted tong nagtuman yun sa balaod sa Dios, pero ang balaod sa politika dili gyud mao ang balaod sa Dios, unfortunately, no? Coming from a former politician. lahi gyud silang duha. Mao na nga lisod kayo kung sundon nato maingon tag, you vote for this, you vote for that, musimba mo appeal sa way of the cross, pero maoy mamalit. So how can that be justifiable? Mo appeal sa way of the cross. Mo appeal way of the cross unya mga lawat unya dili gyud sila parehas, no? And so ato yung
Maabitaw ni nga sa makadaghan ang atong nasod malugmok gyud sa pagpangilad sa mga politiko nga may kayong mangilad. No nya, daghan yung kaayo, tan-awon yun nato. Kinsa may mangingilad aning mga nanglansad ron kay laron na gyud ta. Nindot kay mga saad, ni kahuman di na gyud igkita. Ini ka election sus ang mga naong naagis mga poste. Mao gyud ang ato yung sumbanan, mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo, iya mga pagtulunan. Right. And so I think it's really very important for us to really know our candidates, unya to be able to really vote according to unsa bay. Di mo na pwede nga kung kinsa lay nakatunol og supreme ora to'y butaran. Dili gyud kay ato gyud nang kaakuhan, ato gyud nang responsibility nga ato gyud nga ila-ilahon kinsa ning mga kandidato ana nya from all of this nga atong information na mao na to'y atong butaran suma sa lamdag sa atong konsensya. Dili lang kay kana Sister Cheryl kay sa una kung epektibo ng manghatag og sobre karon maski wala pay sobre panghatag doon lagi apoy mga magic nga mahitabo. Tinuod adto ra ditos ko. Adtoras Comelec. Mo na ato mga pag-ampo karon ang gikinahanglan hilabi na sa panahon sa Kwaresma. Maayo kayong preparasyon kining atong paghimon sa Kwaresma. Agig pag tuboy sa itong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo para sa maabot atong eleksyon. Katulong-pulong unsa may relasyon unsaon man ito pag hilambigit ining katulong-pulong sa cross sa atong Ginoong Hesukristo nga di naingon siya babay lantawa ang imong anak. Anak lantawa behold your mother. Og tan-aw nato ang aritas mga anak. Arita magsugod sa mga anak. Pero og atong tan-awon ang the whole scene and why Jesus said it. Makita nato nga human gyud si Jesus. Tao gyud siya kay prehago nato tao. Manugon biya ta. No? Manugon biya ta nga si kuan unya ipahaluna gyud nato ba? Una ta mo ingon nato mo taliwan mo ra giplastar gyud nato daan. And Jesus did the same thing. No, kanang giplastar gyud niya kay iyang inahan mag-inusara naman. Wa na gud si Saint Joseph. So mag-inusara na ang iyang inahan. So og tan-aw na to ang iyang pagka-human being, iyang gipahaluna daan si Blessed Mother nga atimanon ni John. O ana sa nato makita ang iyang pagka-Dios? Yes. Di ningon siya sama sa pulo nga gigamit dito sa Genesis, di ningon ang Ginoo pagahimuon ko kamong ang Ginoo nga niingon dito sa bitin, pagahimuon ko kamong mga mortal nga kaaway sa babay karon sa samang pulong sa samang word mo ay gilitok ni Jesus kay sa iyang pagkatawhanon nga iyang gibili niya iyang inahan ngadto kang Juan nigawas usab ang iyang pagka-Dios diningon siya babay lantawa ang imong anak babay ang iyang gigamit gani pagsulti sa niya sa kang Juan sa San Juan wa siya mingon nga Juan lantawa ang babay ni siya anak lantawa ang imong inahan. No, there is such a play of words here nga gikinahanglan natong i-discern pag-ayo unsa may buti pasabot ni. That's true. Unya kining filial relationship ba makita nato nga ang family sad is the basic unit gyud kanang di pwede nga gibutangan gyud ang family nga maoy maingon nato nucleus murag maog gyud ang pinakauyok sa usa ka tawo nga duna gyud siya iyahang family, duna gyud siya matawag nato support system. And so Jesus laid that down nga kaniya you support each other because we need each other. Di pwede gyud ang tao nga mag-inusara. We need a family tayo, no? Unya kana bitawng tao nga himalatyon nga mag-inusara makaguuloy mao bitaw tong COVID subo kay palandungon nga ang tao mamatay ra nga wala joy
hikap kay tungod gidid-an ta pagduol sa atong family members at that time nga wala na gali bilar at that time sa COVID. Subo kay ito palandungon nga idiretso na lang og abalhog sa sunog. Yeah, sunog, cremate or isud sa panteon nga walay family members na nag-apong. And that made us sad. And the reason is because it defies the character sa usa ka kapamilya nga murag wa diha mao gyud nay makapasubo nato kung ang tao wala siya back up sa family, the nucleus of the family. Mao na importante kay na nga unit of society. Mao na giatakes demonyo ron, Brad. Amen. Grabe kay atake. Unya ang kinisang ikatulumpulong nahog sa disad controversial Sister Shell kay ngano man nga babae man ang gigamit na pinulungan sa itong Ginoong Hesukristo. Muna gusto na ko ipangutanan ni tatay kay usabi ni sa mga atake sa mga Katoliko nanong tanawa ng anak man kanya si Jesus nanong babae may hinunggi tawag niya kang Maria. Genesis 3:15. Genesis 3:15. Muna ang binisaya mo itong basahon na nitay, no? Nadere. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae. Ang Ginoo kini na nakigsulti, iyang gisultihan ang yawa, ang serpente, ang bitin. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmok mo niya ang imong ulo o paapon mo sab ang iyang tikod. Kanang bayana mo ng babae nga giiskultan karon. O ang iyang kaliwat sa babae maoy mo dugmok sa ulos bitin. Yeah. But if we look at it, tay, murag mahugsad og symbolic nga mother of all nations na si Mary to us. Kay dili ra siya inahan ni Jesus, kung dili gibilin siya as the mother, our mother, inahan natong tanan. Di ba, no? Before the world was created, that babae, that woman is included in the plan already. There is a certain woman, a young lady, who will accept as the mother of the Son of God. Pagkapaspas mo, himo dag plano ang ginutay, no? Kaya dito pa sa sinugdanan, iyan na din giplano. Nga sa pagkatikay ang sa tao, sa pagkamakasasala, gihimuan din niya o paagi na mabalik kita ngadto sa sabakan sa Dios. The plan of redemption, no? Plan of redemption. Kay grabe man gud iyang gugma nato nya iya gyud dili mahimo nga muraba og sa butang pa malabay na lang kinahanglan lukaton kay ing ana ta kabililhon niya siyang mga mata pagkanindot, no? And so the plan was for Mary to become the vessel, to become the new covenant, no? The new Eve. Unya dinha nindot kaayo ang plan of salvation. Nga nang to makita diha na gibawi ni Mama Mary as the woman, as the new Eve. Gibawi niya ang pagka-disobedient sa unang Eve sa iyang pagkamasunuron, pagka-obedient niya sa kabubuton sa Diyos. Ang unang Eve mo to'y gabis kangaan sa impyerno. Ang ikaduwa nga Eve mo to'y nag-abli sa gangaan sa langit. By her fiat voluntas tua, your will be done, O God. Kaning pagkamasinugtanon gyud, no? Up to the very end, pagkaanindot gyud niya. Dinhi sa panahon sa Koresma, dinhi sa ikatulong-pulong, gilauman sad nga kita maliwat ta sa atong inahan nga maingon nato obedient gyud, no? Dinha sa kabubuton sa Dios. Nindot pang gyud kay ni si Blessed Mother nga mahimo natong sundon ba
mao gyud atong sumbanan, no? Diha sa pag-ingon nga behold your son, kita nga mga anak, kita nga mga children of God, look up gyud ta dito sa pagkabuutan, pagkamasinugtanon, pagka-obedient sa atong inahan. Di ba nindot kayo? Pero dito sa atong dula sugilanon tay, ang inahan dito sa atong dula sugilanon murag wa gyud nakasubay ni ining maong ikatulong pulong, kay ang inahan din sa dula sugilanon mao may nibiya, wa niya gi take ang responsibility sa iyang pagka-inahan. In fact, ang iyang tulok ka mga bata namunit na lang og basura kay tungod wala gyoy inahan nga nagatiman. Moto nagrepresento sa unang babae. But then, doon nagyapoy redemptive plan, no? Kay niabot man sa iyahang kasing-kasing nga nagmahay siya pag-ayo sa iyang gibuhat. So nibalik siya. Mausag tani sa panahon sa Kwaresma nga kung unsay mga sayop nga atong nahimo sa nangagi, dili na magpunay og balik-balik. Nindot kayo ang grasya nga nakabuot ning maong pamilya kay nagmahay man unya paghuman og mahay, ni kanta og mahay, nagbasol, naghinulsol, ni balik og gi-repair ang iyang sayop nga pero mo na itong bantayan. Kaysa dula sugilano nato, ang gipagkita dito, ang iyang pagbasol tungod sa iyang kamingaw sa iyang mga anak. Ang iyang pagbasol kay wala na sa mahimutang sa iyang kaugalingon, nakakita siya sa sayop, apan wala niya gipakita ditong pagbasol niya dito sa Ginoo. Wala niya gipakita ang pagbahay niya sa iyang sala batok sa Ginoo. But I'd like to believe that no repentance takes place without the prompting and the revelation of the Holy Spirit. Yes. So mao na nga naglaong ta nga nakamata siya, naghinulsol siya, nagbasol siya tungod sa lamdag sa Espiritu Santo. Kay kung way lamdag, way kahayag, di ka kita sa imat, brad, di ka kita sa kahugaw sa imong kalag. So I'd like to believe there was still the Holy Spirit working, kay the Holy Spirit does not stop working. Mangyod. Ang ato alang likayan nga dili nato isandig tanan sa to ang mga emosyon lamang. Kay sagad ra ba karon ang nitabo kung unsay nindot nga bation, unsay makatalipay nako wala na tay sense of godliness ba nga mingon ta Sister Shirley nga wala nakasupak man ko anis kabubuton sa Ginoo. Maingon man ninon nga di man ko malipay ana. So mo na atong bantayan sa panahon sa Kwaresma, mo na ato ang angay pamalandungan. Kay dili igo nga ang tao muhimog maayo. Katong yang ibuhat maayo, apan ang awhag sa Dios kanatong tanan makitaon ta mamahimong balaan. Dili lamang maayong tao kundi balaan na katawhan sa Diyos. Amen. Nindot kaayo, no? Unya, sa dili pa tamo padayon sa atong pagdiskuter, atong giawhag ang mga inahan dinha nga nananaw ra nato si Sister Pasita Seno, dali text na. Unya si Sister Tess, Marivic, Sister Marivic Sandal. Magsige na sa nigtanaw nato karon. Sister Dolores Yacob, di ba? Sister Shoni de la Calzada Fer. Dali, sige na. Text na mo be. Unya atong ang sa pamilya mga day, wa man nimo akong i-appeal ang mga nanay man to akong gipangtawag. Pero nam sa daysuki nga tatay. Mao man ni siya tatay kani si Kuan, kani si Brad Docnap Camacho. Nasa live nanay si Sister Tess. Yes. Pero kompleto pa na siya kay napamsay tatay san. Si Brad Jess. Napagyo anak Sister Susie. So shout out ninyo tanan din ha nga nagsunod unya maogyoy na nag-iya ning atong tulumanon paghigmata. So hinaot nga wa jud mo nagduka-duka din ha ni adyod ang inyong kape, ready jud mo kape kay aron makasalmo ta sa atong diskusyon karong hapuna. Nya kining atong
ngano kaha, Brad, unsa kahay nagdagan sa hunahuna ni Jesus mintras iyang gibilin? Nakitag-an na to? Managdan ko, no? Unsa kay naa sa iyang hunahuna na physically he was going to leave, no? Unya dayon, unsa kay naa sa iyang hunahuna? Why did Jesus entrust the children to Mary? Yes. Ngano kaha? Sa akong yanong pagsabot, yanong pagsultin mo niya na nga pagpamalandong nga si Jesus sayod na daan nga sa itong pagkatawahanon anaan lang yapon na itong pagkamasinaypanon. Di ba man ta perfect? Kibaw man yun ang Ginoo nga masipyat dita mo nang nagikinahanglan dyan iyat ang binlan o giya iyat ang binlan ng panag-ingnan diha sa iyang inahan. So Jesus left us with a mother in Mary to be our model also. Model in the church. O iya sang gipahimug-atan ang pili sa inahan sud sa pamilya. Una kabugat ang role buluhaton sa inahan sud sa pamilya. Mao na unya kaning dako gyud kaayo ning hagit di ay to be the mother. Now wala man ni gi-discount ang father, no? Kay ang father karon mao man gyud sad ang maingon na to leader, pero ang inahan nganong gi-entrust man gyud sa inahan, Brad. Molgi, gihimo niya example ang inahan. Unya kibaw biatang ang inahan gyoy mag the uniting power in the family. Kay kung ang inahan na gani ang mawa, dako kay puruhan nga mabungkag ang pamilya. Ako magsige mo kog paminaw aning tatay, pero kanis tatay in the many times that I listen to tatay, dili gyud as much as iyang masugilon about the nanay, the mother. Di ko notay. Ang impact sa imong inahan o ang impact sa imong amahan, murag akong madunggan pirmi, inahan man kay ang inahan man ni tatay mo ay nagtudlo niya grocery. Okay. Imagine ang dako jud kay sakripisyo nato nga atong inahan. Sa dito pa ta ang atong ipuy-an ang tiyan sa atong inahan. Siyang kabuan, siya gantos. Ang pagpanganak pa, daghang mga inahan nga namatay sa pagpanganak. So, everything, ngayon ang haligi sa pamilya ang amahan. But, kanang haligi din naigo kung walay gugma. So, kulang nga ang pagbati sa amahan. Kaya wa magunyagi bang hidala ang bata, no? Imagine ang inahan siyam kabuan nga iyang idala-dala siyang tiyan. We were molded inside the womb of our mother. Kani bitaw maghisgot tag ikatulong pulong bitaw kanang I think we need to kani bitaw imo bitaw i-visualize bitaw, Brad, kini bitaw nga naa ka dito gyud sa Kalbaryo, unya dayon si Jesus ug si Mary na adina ug si John, unya imo bitaw i-picture bitaw unsa jud ang kasakit sa inahan nga nagtan-aw sa iyang anak nga gi-crucify, nga kabaw ka nga wala gisa, no? What is the sorrow, unsa gyud ang kasakit nga gibati sa usa ka inahan at that moment ba? Ang grabe yun itong feelings ni Mama Mary. Kung yun sa niya pagpangga si Jesus sa gamay pa, inabugan o lamo, tanan ba? Yung gingunanan lang nila. Pero I'm sure tayo, mutujog ko tayo nga, si Mama Mary,
nakahibaw na siya sa role niya. Nakahibaw na siya unsay hinungdan or unsay kapuslanan sa paglansang sa iyang anak sa krus. Yung participation. Yeah, and I think the reason is nakasabot siya ana nga ang kaning pagpalansang sa cross has means the salvation of humanity. Mao na nga ni appeal sad siya sa pag-antos, no? Ni appeal siya, she was part of that sorrow nga di lalim. Gani ang akong pangutana ni tay, nanuman nga si Jesus, iya namang gitumbok nga si Pedro may mangu sa simbahan. Ngano nga iya pamanggi tugyan ngadto sa iyang inahan, si Juan, na nagrepresentar usab sa simbahan. Ang human aspect atos kang Mama Mary. Si Pedro is the spiritual aspect. Duha man po ang atong Pangulo. kalibutan. Oo. Ang atong spirituanon, ang atong pagkatawhanon. Yeah, so ang atong inahan lagi, ingon ana lagi kabugat lagi. Oh, yes, unya kanang for others ba, labi na tong moingon si tatay nga kanang dili ingon nato. Dili ingon nato. Kining dapita dinhi dili gyud mahitabo nga wala lang ni appeal ang mahal nga birhen sa kasakit. Part yun siya kaayo gyud of the salvation of mankind. Appeal gyud siya. She was not like was just an onlooker. Ang iyang kasing-kasing labaw pa nga gilubag sa tumang kasubo ni anang panahon. Rejecting Mama Mary is rejecting the salvation that Jesus has given to us. Tinuod bitaw tayo. Oh, gani, it's one of the requirements na kumahimo kang Katoliko. Kay ang mga dili Katoliko nga himong Katoliko, kadaghanan nila katapusang kaning that is the final acceptance of Mama Mary that makes them into fully a Catholic. Kay babad nila. That's true. Maugyod na ilahang bukid kaing dawaton. Wala ko pangutana nila. Unsa may sala ni Mama Mary nila nga mo may ilang kontra. Maugyod. Unsa may lang tubag. Kontrahon yun nila. Asa sila ba sabot? Ganun ilang kontrahon. Because sila ang offspring sa bitin. It was prophesied already. Nagpa-influensya sila sa bitin. Nagpa-influensya sa bitin. Muy mong pahit sa kiting, sa babae. Tinuod na. And just now, bitaw, Brad, nakaamgo ko bitaw, just popped up in my mind na whenever I receive the Eucharist, kana makaingon jud ko nga, how blessed nga naagyo bitaw nourishment for the soul, and this flesh would not have been available for us if not of Mama Mary. Di ba? Ang na ba sa kanatong mga exospikas ko, kada nga dapita din sa Bible, hindi lagi pasabot yun as the Word of God. Dili yun ang lawas. But the Word was made flesh tayo, was made flesh and dwelt amongst us. Hindi ko kasamot asa mga nilang wisdom. Skip ba na nila tayo? Selective, no? Next. Kaya, doon na dyan butang si Jesus na gunitan. Kini mo nga kung lawas. Kaya, ano nga, symbol man. And anyone who receives this will have eternal life. Na, ganahan mo tag eternal life. That's why we receive it. No? Balik na dito sa ikatulumpulong sis. Kay dili mawa sa kung huna-huna ba na dito sa tubangan ni Jesus, ang niunong kaniya kinsa man usa ka lalaki o tulo ka babae. Yeah. Bilid jud ni babae na. Mary Magdalene, si Mary tulo ka Mary. Oh, so
makaingon ta ba nga Mother of James. kinahanglan pabagod ng women's lib, sis, na since biblical times, importante naman tawon ka ng babae sa atong kinabuhi. Oy, ang papel sa babae dili jud kana magistorya gud tag women empowerment, good brad. Before, no, I would try to ibali bitaw ko ng empower. It's the power in me, and the power in me is the glory of God, kay gihatagan ko dag image and likeness of God. So kitang tanan duna kay gigaan tag authority as a child of God, and that is in itself power in me, no? Dili ta mi still magrali-rali din nga rarara lalala. Ang power, Brad, para nako is matindi, no? Kay sa una, when I was still in the council and would speak about gender advocacy, lahi, no? Pero kasagaran good sa babae good, wa man gud ka discovered, makakita mo sa victim kay sila good. Victim ba ka nang because in the olden days wala man di wanang babae, wala di power. Pero tanawar gud tay, diya si babaw sa krus kaning katunong pulong. Makita nimo nga kung gitugyan man ang katawhan ni Jesus ngadto sa usa ka babae, dili babae nga warrior, dili panlaban, dili isog. Iyang gitugyan dito sa iyang inahan nga tumang ka mahigugmaon, mapaugsanon. The power is actually in the fruits of the Holy Spirit. Ang power na sa bunga sa Espiritu Santo, kay ang atong inahan spouse man of the Holy Spirit, and so the fruits of the Holy Spirit is actually that power. Mao na siya power, the power of self-control. So dito na makita sa virtues. Dito sa virtues. Pero kung dili na mao na nga makakita pa og kanang rarara, and you think that is power, pero bali di ay kay ang power ni Mama Mary na ama siyang nas iyahang chastity, simplicity, charity, humility, na aman dinha. She always allow God to move in her life. And I think kaning bitang trusting, ang dependency on Jesus, ato jud ning kanang paningkamutan nga kani bitang ato jud ning makabot kay kanigong dependency on God is really essential. Kay kung wala gud ta aning trusting and dependency on God, kitam ni maghawd-hawd good bird. Ako, I've been there, done that kanang and it's a continued work in progress gyapon. Yes. No, to always submit on a daily basis kaning, because daily we get traps, we get snares unya kana bang sahay kinahanglan kitang mamili unsay atong atubangon kay sahay kanang malinglar mo ning uban, no? Ano pa ng uban nga basta lang wa ko'y buhatong dautan ina ko kinahanglan Ginoo. And it takes a lot of relationship with God. Kani bitaw mo ingon tay nga nganong kumpisal mga ungkoy sa kadungog ka ana brad. Nganong mo kumpisal nga may sa mahubog katawan pero tinuod ba ana nabayay joy makaingon ni ana kanang mga pulunga ba nga nganong mangumpisal ko kayo wa man koy sa unya kanang akong kumpisalanan labaw man makasasala nako, no, referring to the priest. So daghan kayo angay natong sabton may tungod sa tong pagtuo sa tong Ginoo, sa to ang pagka Kristohanon, sa tong pagkakatoliko. Gani makita sad nako ang pagkabililhon sa mga babae, pagka-powerful sa babae ba, tanawa sa Hong Kong nato,
nga mga sister OFWs, puro babae. Shout out sa atong mga OFWs Hong Kong. Kamusta na mo diha? Unya, I think ang kaning mga sisters nato diha sa Hong Kong, mga OFWs, has more of the convincing power than kung mga lalaki pa gipada dito. No? So yung anak mo kagamanan, mga misyonaryo nato diya sa Hong Kong, ato mga Sister Joyce, Sister Lou Belia, Sister Jenny, Sister Raquel, tanan nato mga sisters diya nga ang uban ganin ang retire na namalik na diri sa Pilipinas, si Sister Jesus Atua, Ate Toots. But then she's still continuing to support our sister OFWs there in Hong Kong. Ang kinibitawong gi-entrust yun ni Jesus, si Mama Mary ni John. John is the beloved, no? Unya gi-entrust pod si Mama Mary ni John and vice versa. And then we reflect nga ang entrustment ba ngadto sa kababae ba, nganong babae man gihatagan nya makita man nato nga ang basic unit is the family nya. Sa ato pa ang kuan yun ani ang love yun, ang mobind yun sa love yun dinhi ang babae yun. Yeah, although ang gigamit sa Ginoo nga pulong babae, but he was entrusting not only to a woman but to his mother. Yes. His mother. So dako kayong role ang inahan sud sa pamilya. Ilabi pas mga Hudyo. Kay maski si Solomon adto man mangayo og tambagan sa iyang inahan. Hari sa iyang pagkahari, doon lagi trono sa iyang inahan nga iyang gitagana para sa iyang inahan. So ingon ana di kagamahanan ang inahan usab sud sa pamilya. So women and mothers and or any being for that matter, whether you be a woman or a man, ang pagsalig nga gihatag ba or any responsibility that is given or mga buhat that is accorded to that responsibility, maingon jud nato nga kanang you can use it for good or for bad. No? So diha sa atong dula sugilano nakita nato nga si sinugdanan gi-abandon gibiyaan ra sa inahan ang iyang responsibilidad. Ang maklaro dito, what is the reason nga ni-abandon man siya? Ngita siya for kapantay. earthly for earthly treasures. kaning usual tayo nga tao gusto sa pagkatawhanon na to mangita kita og komportable nga kinabuhi. O to yung sakyan ng away puangod. Kaya usually magbati mo yun ang inahan sa anak ba. Basin ang iya sa itong gihimo tayo nga maka-asenso siya kay way puangod usab ang amahan. So asenso siya para iya sang ipanghatag sa iyang mga anak. Pero di kay naklaro din napita, no? Pero ang ato alang yun nga unta kanang mga sitwasyon na malikayan kung mas sabta nato ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Doon ako'y basing nagtanaw sila ron ni Risa o ni Drew dinha sa Balamban. Hi Risa, hi Drew. Kini si Risa lahi ni siya og kasinatian Brad. Kay gi-relinquish man sa both parents gyud sa amahan o ginahan ang ilahang responsibility o gihatag nila sa lain. But then in exchange for that, to take care of that baby nga si Risa ron, ilang gibilan og yuta ang katong maong nag-atiman sa bata. And so they left for Hong Kong og didto nang ginabuhi. When Risa was in her second year college man tingali, nibalik ang duha ka ginikanan unya ni offer og kwarta tay nya kini nga gibuhat sa ginikanan nga tinuod
tinuod yun nga ginikanan nakapasuko hinuon ni Risa. O wa gidawat ang kwarta nga after all these years murag tingali gibati sa si Risa og ingadto tungod kay pwede raman taon-ta makasabot man unta ko. No? O gi-explain lang og tarong tingali or something like that. Mao na nga it became a struggle for Riza to really forgive. No? Kay wa siya kasabot man. Ngano? Pero ako dyan nakasiguro sa go nga tungod sa iyang nasinati sa iyang kinabuhi mao sa ni iyang gibakuwi karon o dito niya gibubo sa iyang anak kay doon lang sa kagaling pamilya she karon. is an amazing mother. She is an amazing mother gyud. Kugihan gyud kaayo unya hands-on gyud kaayo nga pagkainahan. So shout out ninyo din ha Riza and Drew if you're watching. Pero si Riza at tambong man sa to silang duha diritay sa Oasis of Love. Nya ako jud sang gimaymayan na you need to learn to forgive your mother. Kay di man ta kay bao unsay predicament niya, di man siya ka-explain kay she was not given the opportunity to explain why she did that, no? Kay kanang wata kay bao unsay nagpalingin pero the fact nga iya tong gibili ng yuta kay iya tingay huna-huna basta lang maka-chance na ko niya malugak-lugak ni balikan yun ikaw which she did, no? Nibalik yun siya. Oo. Ano ko nga dili man nila kaya pagpadako, dili nila kaya pag-umol, dili nila kaya pagpa-eskwela. Unang uban gibilin silang lula, gibilin silang parente nga kwartahan. Unya ang very complicated ba ang bata usab magmahay nga nung gibilin siya pero wa siya kasabot nga ang gifeel sa inahan nga aron siya mapahimutang kay ari sa iya mura gyapon maparehara gyapon niya nga makaluluoy. That's true. Unya before we continue I shout out sa tanan graduate sa One Day Oasis of Love nga dito sa DAS National High School. Uy sus kadaghang graduates dito unya mga batanon dito nakat-o na gyud nga dili jud magsupak-supak sa inahan, dili jud magsupak-supak sa amahan kay maora gyud ni ang commandment nga dunay reward, dunay premyo, and that is a long life, no? Amen. So karon ang mga teenagers dito nga nag-graduate atong Sabado, congratulations ninyong tanan sa administration o sa mga teachers pod nga ni salmot og nitabang aron mahitabo tong nahitabo atong niaging Saturday. Shout out sa tanan na nitabang sa Oasis of Love community gikan sa MGS dito sa Council of Servants nga dito sad ang uban. It became very successful na labi na gyud ni tatay nga wa gyud ni nag-ilag Sabado. Sige maadto gini tatay gyud og wherever he is invited. Anong Bernes kay kag sa buwan. We never had this kind of an experience before during my school days. Yeah. Wala pa misaw na tayo. So they are so blessed no sila nga na inuna yung mga module nga hatag sa ila. So mo sa ni contribution ato sa pamilya. Yes. Unya nindot kaayo kay ang mga estudyante nga makaagi og seminar nga sama niini, recollection, retreat, and anything else like masamot ang ilang pagtahod sa ginikanan. Masamot ang ilahang dili lang pagtahod, paghigugma sa ilahang ginikanan kay under attack maron ang family gyud sa pagkatinuod lang, no? Di ba? That's the mission of the diva. Unya nakabantay mo reversal of rules prevalent kayo. Kanang ang mga anak na may mumando sa mga ginikanan, unya ang inahan o amahan mao na
mura Sabot na lang. Uy, sige, sugti na lang na siya, tumani na lang na siya siyang gusto. That is the flipping of dili gidunta na mo angay kay ang ginikanan yun mo ay leaders pamilya. Dili mahitabo nga ang ginikanan mo ay follower sa anak. No? Maunay ka ng usurpation of authority. Ang mga anak nga magbuhat ana ninyo ng usurpation of authority, dili na siya mao. Ang ginikanan jud mao ay matuman, dili ang mga anak. Si Jesus in spite being God, matinumanon yung kay siya sa mga kabubuton siyang inahan. Masugtanon. Masugtanon Kaayo niya. Hinaot ang mga teenagers nga nagtan-out din hikaron. Ayaw magsupak-supak sa inyong mama ug papa kay wa gyud mo'y mapala nga reward ana sa kaulahian. So Sister Susie tanawa Sister Susie obedient kay sa iyang mama ug papa So that's why Sister Susie taas kini kinabuhi. Shout out ninyo, hello to the Caritan family. Ba karong Birmiso tas Bohol. Kalapi. So Kalapi, get ready Kalapi kay padong din ang Oasis of Love Cebu community. Unya atong gi kuansad, gi panalangin ngadto sa head servant sa Lapu-Lapu nga gipanguluhan ni Sister Geraldine Tadle Padayaw nga mo'y nagpasiugda o nagpahaluna nining tanan dito sa Kalapi, Bohol. So blessings to everyone who is helping out materially and spiritually, sending prayers for the success of this retreat dito paghimuon sa Kalapi, Bohol. Everybody is invited yung taga Lapu-Lapu kay ugma. Atong sa datong prayer meeting ugma sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu. Pagka-nindot mga taga-Kalapi, pahimusli ninyo kay mao kini pinaka-nindot na preparasyon para sa umaabot na Holy Week, Good Friday. Yes. Paspas oras tayo. Kung yun sacrifice na ako, muna kong sacrifice kay isod ba kayo, babukoy karne niya. Isod ba kayo ang dagmong way karne. Nag-fasting yun is tatay. Tay, wa man lang damha tay, nahuman ang ikatulong-pulong. And so, I hope nakuha nato atong mga takeaways niini ato lang i-summarize, Una, sa panahon ng Kwaresma, importante kaayo nga i-intensify ang atong prayers, ang fasting, o ang acts of charity. Unya, for this third last word, Brad Alan, unsay atong takeaway. Kainumdom pa mo dinha sa atong viewers, kung nakainumdom mo, i-text unsay inyong mga nakuha karon sa atong tulumanon sa paghigmata. Shout out before we end. I'd like to make a shout out also to Rebecca Torres, one of our viewers now. Muna yung sige na signature, Torres man. Duol na sa apelido ron nga perting pagkabash. So ikatulong-pulong sa atong Ginoo ibabaw sa krus. O unta, nakapupok kitag mga pagtulunan nining tulo ka pulong kay sa sunod semana ato na sa nga atngan ang ikaupat na pulong sa atong Ginoong Hesus diya sa ibabaw sa krus. Yes. So, Tay? So, mga kaigsunan, kamusap din ang mga taga-Lapu-Lapu, kita-kita kaugma, So, niya, ang natang mo sira sa itong tilon, ibutan na ito paglingon sa presensyas din. Tingnan sa mga sa ito. Amen. Nagito nga man, salamat sa imong pagpadala karamo sa imong bugtong anak o sa pagkamasinugtanon ni Mama Mary pagdawat ng mahimong inahan sa imong bugtong anak. Salamat kagito naman sa imong pagpangga karamo na mismo ang imong bugtong anak
imong gihatag na sakripisyo para sa mong kaluwasan. Kami usab nagkinanglan sa imong kaluoy. Ang among nasyon, ang among country, tabangi na kuhaon ng takiling mga kagulot sa loob. Masayon mo sa mga may tapo. So, yan kami tulo ng alipo kanina kagay kapusay. Kaning uban nga natong mga nananaw karoon na ni atong programa kagay sila kalinaw sa mga nanginanglan silang adlaw-adlaw yung po usap atong kinahanglan pag-alim sa mga sakit kung may mo lead to please Father God, give them the healing that they need so that they can serve you fully in the name of Jesus. Heal, hallelujah, praise you and glorify your name. Spirit of illness, spirit of sickness, to those who are watching us now, I cast you out from them. I bind you to the foot of the cross of Jesus, and Jesus will be the one to dispose of you. Mighty name of Jesus. Amen. Jesus. Kami usap, magpagkao doon kami mga reskutan mga elders meeting mga niya. Yogi kami. Ikaw yung nilayon sa among gustong buhaton para sa pag-alagat kanina ganito. Yes, Lord. Sa mga pagpamauli, ilikay kami sa mga kalakot. Lord, always shield us with your most precious blood. Mama Mary, kabunay kami kanina sa mga balaang ka. Nakakakanunay sa mong kiliran. O pagpailongdong ka namo, kung kami mawala na sa bugdalan. Paimong sa mong bugtong na na. Kabagi kami sa mga tentasyon na dili kami kasulod sa laang ng Satanas. Kinintanan lang itong amahan ng mga pangayon. Hinagi siya ng pangalan ng Yesu Cristo. Amen. 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 So, have a blessed week ahead. Magkita-kita ta sunod semana pohon. Lunes, alas 3 hangtod sa alas 4:30. In the meantime, let us continue to be the salt and light of the world. See you next Monday. Shalom.